Bakit minsan parang wala nang natitira? Day 37 of being frugal to reach 1 million pesos savings sa newlywed. Pero balik muna tayo sa kinaumagahan. Isa-isa na naming natatanggap yung monthly bills. At dahil weekend na rin, ready na kami mag-grocery ni wife. Pagkagising pa lang niya, gumagawa na agad kami ng listahan ng needs and wants namin. Malaking bagay talaga yung pagsusulat ng bibilhin kasi mas naiiwasan yung padampot-dampot na gastos na hindi mo naman namamalayan. At habang naglilista kami, napunta usapan namin sa isang seryosong topic. Bakit minsan, kahit may desenteng kita ang isang tao, parang wala pa ring natitira? At sa usapan namin ni wife, may nakita kaming tatlong bagay. Una, yung short-term mindset. Yung puro deserve ko to ngayon, pero hindi iniisip yung future self mo. Pangalawa naman, hindi na maibaba yung lifestyle. Kapag nasanay ka sa isang lifestyle, sobrang hirap bumalik sa simple. Minsan pati tao sa paligid mo magtataka kapag bigla kang tumanggi. Doon tayo pupunta sa pangatlo. Hindi marunong mag-say no. Lagi kang yes sa gala, yes sa gastos, yes sa pressure, hanggang sa wala nang natitira para sa sarili mong goals. At sa dulo ng araw, dahil favorite namin si Bubuyog, gumawa na lang si wife ng version namin ng burger steak. Yung ultimate burger steak na may french fries, tapos dinamihan niya ng sauce. At syempre dahil luto ni wife, sobrang special to. Kaya ang lesson sa araw na to, maraming urges sa buhay, pero mas okay na yung may natitira kang savings kaysa puro panandali ang saya lang. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 37 pa lang, tuloy-tuloy na to.